ang labor insurance, kahit pumunta kayo doon at gustuhin nyo na magpa-compute na kayo at mag-apply na kayo, hindi yan pwede kasi nga, ang mga forms nagbabago. Kaya advice nila, ito is, kumbaga, estimated lang yun yung, mari 30,000 times ilang years ka. So, yung makukuha mo. Pero, yun yung sinasabi natin, yung pinaka-net niya, kung may overtime ka, kung magkanong income mo, syempre, kung nireport yan sa amo nyo, doon sa labor insurance, mas higher than basic salary ang makukuha nyo. Kaya yung expected natin na estimated kaninang computation, hindi pa yon talagang fix. Kumbaga, estimated lang siya. Pero doon nyo yan at the age of maturity age, doon kayo mag-apply kasi yung form niya, nagbabago kasi yung mga form. Pwede rin na kung kayo ay talagang ugod-ugod na, hindi na maka-flight, so pwedeng mag-authorize. Kaya yung iba, galing dito sa Taiwan, nagkuha na sila ng mga list of contribution, doon na sila pupunta sa TECO. Anong ginawa nila doon sa TECO? Nag-apply sila, bit-bit nila yung mga record niya. In-apply nila doon sa TECO. So, papermahin kayo ng authorization. Then there will be someone will process. So, yun yung sila yung magpa-process dito. No need to come in Taiwan. Basta mag-provide lang kayo ng mga requirements, mag-provide lang kayo ng bank account nyo sa Pinas. Kasi dito sa labor insurance, pwedeng mag-direct deposit to the original country account nyo. Converted na lang. Yes, for example, ikaw, may makukuha ka, kaso nga lang, nag-exit ka na. So, magbigay ka lang ng account sa Pinas. So, pwede na kayong mag-ano nun, pwede na kayong makatanggap. Pag na-release na yan, diretso na sa bangko nyo. Kasi, ang labor insurance will not accept kung hindi ikaw mismo ang applicant doon. Yes.